Sa ginawang interview ni Andrea Brillantes sa YouTube channel ni Luis Manzano, inamin nitong hindi siya natutuwa sa halos araw-araw siyang napag-uusapan sa social media kahit na nakakatulong naman umano ito sa kanyang career. Para kay Andrea, sobra na umano ito. Lalo na sa tuwing may nasasabi siya ay lagi umano itong nabibigyan ng ibang kahulugan kahit wala naman daw talaga ito para sa kanya. Sa totoo lang po, hassle po. Medyo hassle siya. Kasi talagang wala lang naman talaga dapat. Hindi ko naman gusto na maging big thing. Maganda siya for my career kasi laging maingay yung pangalan ko pero nakaka-hassle siya. Nang tanungin naman ng aktres sa kung anong masasabi nito na halos lahat ay nag-aabang sa kanyang buhay pag-ibig. Ayon kay Andrea, hindi niya daw iniisip ang love life. Dahil nakafocus siya sa trabaho at sa mga gusto nitong ma-achieve bago matapos ang taon at para na din umano sa future. Sa ngayon, mas priority daw ni Andrea na mabayaran ang kanya mga bayarin. Pag-amin naman ng aktres, hindi naman daw nawawala ang mga boys sa kanya. Ngunit hanggang sa paghanga lang daw muna siya ngayon. Hahayaan na lang daw niya ang mga netizens na mag-isip ng kung ano-ano tungkol sa kanya, lalo na sa kanyang buhay pag-ibig. Honestly po, hindi ko kasi iniisip. So for me, walang hassle sa akin. Nakafocus kasi ako sa mga bayarin ko, mga gusto kong ma-achieve before the year end, mga gusto kong ma-achieve next year. Aminin ko bilang bagets, my boys, may mga crush ako pero yung for people to always wait kung sino yung magiging next ko, bahala na kayo mag-isip kung sino, bahala na kayo mamili dyan. Labis-labis naman ang pasasalamat ni Andrea sa buhay na meron sila ngayon dahil ayon sa kanya, nakikita na daw niya ang lahat ng pinaghirapan niya noong kanyang kabataan na kung saan ay maaga itong pumasok sa industriya ng showbiz. Hindi pa man daw oras para sa kanya para mag-retire sa showbiz pero masasabi niya daw na kaya na nilang i-enjoy ang kanyang pamilya ang meron sila ngayon na walang pag-alinlangan na baka kulangin sila financially. Ngayon na nakikita ko na yung blessings ng pinaghirapan ko, yung bunga ng pinaghirapan ko, masasabi ko worth it. Ngayon na mas maluwag yung buhay ng pamilya ko, yung expenses namin, hindi kami kipit, pwede ko bilhin kahit anong gusto ko, hindi man lahat, hindi pa enough for me to retire pero enough to enjoy life. Masaya ako. Nagbigay din ng statement si Andrea sa mga taong nang babash sa kanya. Ayon sa aktres, ayaw na daw niyang pagtuunan pa ng pansin ang mga taong walang ginawa kundi ang maghapong nakaupo at punahin ang kung anumang mali sa kanya. Ayon kay Andrea, isa lang ang buhay ng tao, kaya ayaw niyang bigyan pa ng pansin ang mga negatibong komentong kanyang natatanggap mula sa kanyang mga kritiko. Samantala, umani naman ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizens ang interviewing ito ni Andrea Brillantes. Narito ang ilan. Grabe yung natutunan ko sa'yo, Andrea. Advice ko lang sa'yo na tama, be wise to choose someone who is real. Nandito kami na mga ka-helps to support you. Di kami magdedeban na si Kyle sana, pero kung sino man dumating sa'yo na sana real man. Sa issue mo ngayon na kumakalat, Kathniel fan din ako. Pero di ko siya tinitingnan na parang kasalanan mo or kasalanan nila. You're also a human being. And nobody's perfect. Basta ang kagandahan is na-acknowledge mo yung mga maling nagawa mo at may lesson ka na natututunan. God bless you always. As time goes by, Andrea became the best version of herself. In love her sense of humor and being honest. Yung maturity kasi at that age, marami pang mababago at matututunan. Keep your feet on the ground. Thank you, Luis, for guesting Blight.
She deserves to be heard and be seen in a different light. Masyado na siyang madaming pinagdaanan. At sana maging mas mabuti na lang ang mga tao. She doesn't deserve the hate she receives. Please be one of her guides too. Because I admire you as a person. Thank you. Sobrang na-enjoy ko tong interview na to. Super light, fun, and not biased. Judge her all you want, but she sculpted her own name in the industry. It was from pure hard work. Only few can make it nang walang connection, unfortunately. But here she is, trusted to lead a series tackling controversial topics and dominating the primetime slot along with the finest artists in the industry. Nagiging fan ako ng batang to ah. At such a young age, malawak na ang wisdom. Sa mundo kasi ng showbiz, kung sino yung mga prangka, sila yung less like. Hindi kasi siya nung norm sa mga artista. Ang mga artista kailangan mabait, hindi matapang sumagot, kahit bisit na sila. Pero si Blythe, mas pinipili ang sarili niya, ang peace niya, and I commend her for that. She is a young, strong, independent woman indeed. Ang sarap manood ng mga ganitong content. May makukuha ka talagang learnings in the end.